Eto, marami ang nagulat, marami ang nalungkot dito sa biglang pagpaalam ng ating mahal na Pangulo na pagbaba niya sa pwesto. Naku po, ano ang nangyari? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, ito, hindi po ito fake news. Unahan ko po kayo. Nakakagulat at nakakalungkot po. Itong diretsahan na hindi ho nakatiis ang ating mahal, kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos, dahil dito sa ibabahagi ko po sa inyo ay bigla na po siya nagpaalam at pagbabaho sa pwesto ng maaga. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe my YouTube channel sa lahat ho nang hindi pa nakasubscribe. Nako, ay ano po ang nangyari? Sino ang papalit sa ating mahal na Pangulo? Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, gusto ko muna kunin ang inyong panig. Pabor po ba kayo na susunod na maging presidente ay si Sara Lostay Duterte? Sa comment section ay karapatan nyo na magbigay ng anumang public opinion. Ito, wag po kayong alis, kapit mga kaibigan, dahil ibabahagi ko po sa inyo itong pagpapaalam ng ating minahal na Pangulong Bongbong Marcos, magaling na Pangulo. Datapwat sa puntong ito, mga mahal kong taga-subaybay, mas mabuti pa ay bahagi ko po sa inyo itong kanyang salubin kung bakit mangyari po iyon, na ang pangako niya na sana nang papalit sa kanya ay ito ang gusto niyang mangyari. Mga kaibigan, ito po, mas mabuti pa i-play ko na lang para nang sa ganun ay lubos nyo pong maunawan. Ito po, kumusta po kayo? Ayan, ito. It doesn't work anymore. My hope, and the reason the structural change is important is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Maliwanag naman po mga kaibigan, ayon po sa ating mahal na Pangulo, ay sana kahit wala na po siya bilang Pangulo, ay tuloy-tuloy ang ika nga po ay ang kanyang mga magagandang sinimulan. Mas matindi pa mga kaibigan ang ibabahagi ko po sa inyo, kahit huwag nyo pong kaligtaan panoorin, pakinggan po ito mga kaibigan. Sa bandang gitna nitong ating tinatalakay ay maipapakita pa ako sa inyo na kukulang resibo katunayan tungkol dito sa pagpapaalam at pagbaba sa pwesto ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our president as well. So that's what's behind all of that. I'm curious po, is there anything na tinuro po ng father niyo po sa inyo na you still apply up to now? Whether sa work niyo po as president or personally po? Many things. Dami. Kung minsan may nangyayari, tapos may response ako. Tapos may isip ko, paano ko alam gawin yun? Kasi naalala ko na, years ago nakita ko sa father ko, meron siyang ginawang ganon at magandang naging resulta. Kaya doon ako natuto. I think the basic thing that I learned. Gusto ko muna ipakita po, yan po ang ating mahal na Pangulo. Nandiyan po nakaupo habang ini-interview siya. At ito po ay may kaugnayan sa kanyang pagpapaalam. Yan po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And for my father is, don't stop. If you believe in something that you're doing for the country, for your people, do not stop. You will have to sacrifice. Ganyan talaga ang trabaho. You will have to sacrifice. Masasaktan ka, you will have to make sacrifices, but don't stop. You will fail. You have to stand up again. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Yeah, sabi niya, don't stop. Don't stop. Ito mga kaibigan, ang mga sinabi niya pa habang ini-interview. Marami pong ibabahagi sa inyo na may kaugnayan po dito sa kanyang pagbaba at pagpaalam sa pwesto, mga kaibigan. Ito pa. Sandali lang po. Shoutout po sa lahat. You're curious po about your mental well-being, Mr. President. Everyone knows po how immense your
role is po sa Pilipinas, sa government po natin. So, despite all that, kamusta po ang mental health mo, sir? I'm fine. Siguro over the years, nasanay na rin ako sa... May malaking advantage ako. Dahil yung father ko naging presidente. Yes. So for 20 years, napapanood ko siya. Sabi ko, alam Ay, ang tapusin muna natin mga kaibigan yan. Ito ang ibabahay ko po sa inyo, resibo. Ito, ipapas ko po sa screen. Nandiyan po ang katunayan na itong ating mahal na Pangulo ay pagbaba niya sa pisto ay hindi po nakatiis na nagpaalam ng maaga. Yan ho, naka-flash sa screen. Yan po ang ating mahal na Pangulo. Ano po ang sinasabi? Babasahin ko. Yung munang nasa baba ang babasahin ko. Kahit wala na ako rito. Maliwanag ho mga kaibigan na siya po ay maaga nagpaalam. Kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong nasimulan namin ay tumatakbo na, ay matuloy-tuloy na. Maliwanag po, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag po diyan ng ating mahal na Pangulo ay maagang nagpaalam na kahit wala na daw siya rito sa pagiging presidente, sana yung mga pagbabagong nasimula namin ay tumatakbo na, ay matuloy-tuloy na. Maliwanag po mga mahal kong taga-subaybay at babasahin po natin na lahat. It will get better if just our president will. Sino ang susunod na kapalit niya? Mga kaibigan, umaasa raw si President Bongbong Marcos na may pagpatuloy ng mga susunod na Pangulo ang mga proyektong nasimulan ng kanyang administrasyon. Aniya maaari pang mas mapalawak ang kanyang mga nasimulan kung pipili ang taong bayan ng matitinong presidente sa mga susunod na administrasyon. Sandali muna, kayo po ba ay payag na ang ating mahal na Pangulo? Kayo po ba ay payag na si Sara Lustay ang pumalit sa ating mahal na Pangulo kapag ika nga po ay nagtapos na ang kanyang term, datapwat sa puntong ito? Muli kong lilinawin, mga mahal kong taga-subaybay, disclaimer lang ho, baka po kayo ay para sa lubos inyong pangunawa. Ang ibig ko pong sabihin dito na nabanggit ko ng ating mahal na Pangulo ay nagpaalam na ng maaga na kapag bumaba siya sa pisto sa daen po ng kanyang termino, ang sinasabi niya ay sana kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong nasimula namin ay tumakbo. Hindi po siya bababa sa pisto. Ngayon yung ikangay itong usap-usapan na maraming nag-joke, marami ang tumutulig sa kanya, marami ang sumisigaw na bumaba siya sa pisto na yung mga kampo ni Sara Lustay Duterte. Hindi po yun Ang ibig ko pong sabihin, nabababa siya sa pisto na nagpaalam ay sa katapusan po ng kanyang termino na maganda naman ang kanyang binabanggit na sana ay pagpatuloy ang mga nasimulan niyang mga project. Ang tanong, sino ang papalit sa kanya bilang presidente sa susunod na ikangapoy katapusan ng kanyang termino? Payag ba kayo na si Sara Lustay Duterte? Dahil isang boto niyo ho, mga mahal kong taga-subaybay, ay importanteng mahalaga. Kaya pumili po tayo ng ikangay kahit malayo pa ang halalan sa presidential election, pumili po tayo ng hindi po siraulong presidente na ikangapoy wag ang utak ni Sara Lustay Duterte na kulang sa tornilyo. Ganitong presidente ang piliin natin na susunod sa matinong utak katulad ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Alam mo mga kaibigan, ako niyo po ang gusto ko ipunto. Isang like ko sa video na ito, babae, palakpakan.